Una sa lahat, ma'am, kumusta na po kayo? Maraming salamat sa pangungumusta at ramdam na ramdam ko ang concern ninyo. Maraming salamat. Kamusta rin kayo? Oho, after ng pagbisita ng Pangulo sa Tokyo, expected po bukas naman ang pagdating sa bansa ni Vietnamese President To Lam. Ano po ang agenda, ma'am? Of course, siyempre nandiyan pa rin ang patungkol sa ating security at trade, investments. Pero siguro ibibigay ko na lang ito ha. Ang detalye nito ay ang magbibigay na lang po ay ang DFA at ang DTI. Mhm. At umabot ng 2 linggo bago nagsalita ang Pangulo tungkol naman doon sa mga pangyayari dito sa politika sa bansa. What pushed the President to finally comment sa mga nangyari sa Senado? Ang Pangulo naman po kasi ay inaaral lahat ang nangyayari. Hindi naman po ito pabugso-bugsong nagsasalita ng hindi pa po kumpleto sa kanya ang mga impormasyon. Hindi po siya yung tipo ng liderato na magbibintang agad-agad tapos wala pala siyang ebidensyang hawak at yung kanyang sasabihin pala ay fake news pa. So hindi po ganun ang Pangulo. Alamin niya po muna lahat bago po siya magsalita. So, nung nalaman niya po lahat ito after the investigation na ginawa ng PNP, ng CIDG, pati ng NBI, nararapat lamang po na malaman niya at masabi rin po niya sa taong bayan kung ano yung findings na nakita po ng mga law enforcers natin. Yusak, yung pagsagot po ng Pangulo kahapon ikinagulat ng media na naroon doon. At is Senator Amy Marcos's statement or video presentation one of the factors kung bakit nagsalita na po ang Pangulo? Kasi medyo, let's say, maanghang po yung naging pahayag ng Pangulo tungkol sa umano'y fake news na natanggap ng kanyang kapatid. Ah, Alam naman ng Pangulo kung ano yung mga sinasabi ng kanyang kapatid. At alam din naman niya na ang sinasabi ng ng kapatid niya ay walang pinanggagalingan kung hindi chismis o tanging paninira lamang na malamang ay galing sa mga staffer, no? Or staff nitong si Senator Amy at ibinabaling ni Pangulo malamang ang problema sa staff ni Senator Amy dahil bilang isang senador, hindi ka dapat gumagawa ng anumang kwento ng walang basihan dahil hindi nga ito nakakatulong sa bansa, hindi ito nakakatulong sa ekonomiya. Ang tangi lamang na itutulong nito ay gawing mga panira sa gobyerno para iangat kung sino yung gusto niyang iangat na politiko. So yun lang ang itinutulong na mga paninirang binabanggit ni Senator Amy Marcos. Yusak, on cabinet matters, balik gabinete po si dating Senador Francis Tolentino as DOLE chief after the public called out former Secretary Laguesma. Now, in the case of the Health Department, marami po yung lumalabas na reklamo against Secretary Herbosa. Ano po ang palagay dito ng Pangulo, and does he still enjoy the confidence and trust of the President? Sa ngayon, Ivy and Willard, masasabi natin na nandun pa rin po yung tiwala ng Pangulo kay Secretary Ted Herbosa. Pero sa mga ganitong klase ng pag-iingay, kung meron naman po itong ebidensya, ay nararapat naman po itong maimbestigahan. Hindi po dapat manatili ang isang department secretary kung ito naman po ay makakasira sa trabaho, sa gusto at sa mga proyekto ng Pangulo. So, ito po ay nakikita na may pang-aabuso, dapat po itong paimbestigahan. Yusek Claire, ahead of Monday session, may ugong-ugong na naman ng palitan ng liderato sa Senado. Sino ho ba ang gusto ng Malacanang na maupo bilang Senate President? Wala po, hindi po ito napag-uusapan. Ang sabi nga po sa kapihan, kasama po doon si Ivy, hindi po nakikialam ang Pangulo kung sino ang pipiliin na Senate President o sino magiging leader ng Senado. Yan po ay kanilang pagpapasya. So hindi po nakikialam ang Pangulo. Siyempre, ang gusto naman po ng Pangulo ay maging leader po dyan ay hindi magulo. At hindi nagkakaroon ng paghahasik ng kaguluhan dahil sila po ay dapat nagtatrabaho sa taong bayan, hindi para sa iilang tao lamang. Yun po sanang itatanong ko, ma'am, ano ang mga katangian na hinahanap ng Malacanang sa isang Senate President? So nabanggit niyo po yung hindi naghahasik ng gulo. Meron pa ho ba? Okay, actually hindi lang sa Pangulo to ha, hindi lang sa Malacanang manggagaling to. Lahat ng kababayan natin, ang gustong liderato diyan ay unang-una, walang kakampihan, walang patatakasing pugante, walang iaangat kahit na fake news.
At huwag paikot-ikot ang batas, huwag paikutin ang mga detalye para lang maiangat. Ang gusto nilang maiangat. Yun dapat. Dapat nagtatrabaho sila para sa taong bayan. Alam naman nila yung mandato nila. Parang sa process of elimination, ma'am, parang kilala ko na ho kung sino yung tinutumbok ninyo. Dapat honest, may integridad, at walang kinakampihan. Dapat walang kulay. Sino po, ma'am, yun? Kung sino yung nararapat, kung sino yung qualified. Siguro marami naman dyan. Marami naman dyan. At kita naman natin talaga kung sino ba yung talagang may kulay na at parang hindi nila iniintindi yung batas at rules, kundi para lang masilbihan ng kanilang mga kalyado. Marami sila dyan. Sumubok lang, ma'am. Si Ivy naman. Yusek, si Senator, or before Senator Jinggoy Estrada posted bail, he was offered an option from SILG Remulla to either surrender or get arrested. Ngayon may mga puna po dito na bakit daw po binibigyan ng option yung isang sitting senator na may arrest warrant. How does Malacanang respond to this criticism po? Actually, it's just normal. For me, it's normal. Bakit? Kasi para hindi na maghirap ang mga law enforcers natin hanapin siya. At may way naman na para siya ay ma-reach through this message o suko ka na lang. Ganon din naman yata sa aking pagkakaalam, kung di ako nagkakamali, ganon din po yung ginawa kay dating Senator Bong Revilla. Sumuko na lang para hindi na lang mahirapan. Siguro kahit naman sino, kung kaya naman pakiusapan na sumuko ka na lang para hindi na mahirapan ng mga law enforcers natin. Kasi alam mo, kapag ikaw ay naghahanap ng pugante, katulad doon nangyari kay dating, kay Pastor Kibuloy, ilan araw yun? 16 years? 16 years? 16 days? Hindi biro ang effort, time, at gastos doon. So yun yung iniiwasan natin. Kaya nga kung hindi pinalabas si Senator Bato de la Rosa dyan sa Senado, hindi na sana pa mag-aaksepa ng another, more funds, more effort, more effort and funds. Hindi na sana naiwasan na. Sana nakatulong yung Senado at that time. Kaso hindi eh. So, Yusek, agree po ba talaga ang Malacanang that the senators who put Senator Bato de la Rosa under their responsibility should be liable for his escape? Sa ngayon, Ivy, yan ay iniimbestigahan pa. Pero, katulad na sinabi natin kanina, kung ito, yung custody, yung protective custody ay iginawa nila kay Senator Bato at responsibilidad pa rin nila kung ano ang lokasyon niya, kung nasaan ang lokasyon niya, hindi ba mas nakatulong sila sa gobyerno, especially now, na yung warrant of arrest ay isisilbi sa isang katulad ni Senator Bato. Sana nakatulong yung Senado. Hindi eh. Hindi sila nakatulong ngayon. Kaya nga sabi ng Pangulo, kung hindi ka parte ng solusyon, parte ka ng problema. Ma'am, kunin din po namin ang inyong reaksyon sa latest presidential survey kung saan nangunguna pa rin po si VP Sara over former Vice President and current Naga Mayor Leni Robredo. Hindi natin alam kung sino mga respondents yan. SWS survey yan. Hindi natin alam kung saan nila kinuha yung kanilang respondents. So, kung iyan ang magiging pasya ng taong bayan, di we deserve. Siguro sila, they deserve that. They deserve that kung iyan ang mananalo. Kung ngayon po ang halalan, ma'am, between VP Sara and Mayor Leni, sino po ang manok ninyo? Personally, ibubulong ko sa iyo mamaya, Willard. Sige ma'am, please stay on the line. And Yusek, last na po, ahead of the 2020 presidential elections, wala pa rin po bang napipiling manok ang palasyo, ang administrasyon? Sa akin, wala pa na ibibigay si Pangulo na mensahe patungkol dyan. Dahil every time na magkikita naman kami ng Pangulo, puro meeting about sa mga programs. So, tingin ko yung pamumulitika sa ngayon, baka may naiisip na si Pangulo pero hindi pa lang din niya nasasabi. Pero hindi talaga siya yung focus sa ngayon. Siguro sa mga susunod na buwan, baka. Pero ngayon talaga tutok lang sa trabaho ang Pangulo. Maraming salamat po sa inyong oras, Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Maraming salamat, Ivy and Willard, at sa lahat na nakinig at nanood sa inyong programa. Maraming salamat po. Thank you, ma'am.